Hello my dear Aquarius! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 26, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed or bago po tayo mag-umpisa ng ating reading, kukunin ko muna itong pagkakataon na ito or hayaan nyo po ako na kunin ko itong pagkakataon na ito na magpasalamat po sa ating mga abangers. Hello po, hello. Ayan, hello mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay. Ayan, maraming salamat po sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang po ng kanilang mga readings. Thank you very much. And gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Ayan, hello my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito sa ating channel at sana po ay mahanap nyo po dito kung ano man po yung inyong hinahanap. I hope that mai-provide ko yan, okay? Or makita nyo dito, okay? So, sa mga interesado po sa ating private reading, nasa description box down below yung mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ninyo ang inyong lingkod, okay? So, let's go na tayo, my dear Aquarius. June 26, 2026. Okay, tingnan natin. Cut na natin into 3. And let's start your reading. Okay? Uy! 5 of Pentacles. I hope na maganda yung clarification nito, ha? Tingnan nga natin, my dear. Clarify ko siya kaagad. Kasi wala tayong reversal sa reading natin. So, kailangan niya ng clarification. Okay, magkasama na tong dalawang card na to. Hindi ko na siya paghihiwalayin. Hanapan natin ng partner si 5 of Pentacles. The Justice card. Okay. Ang nakukuha ko na energy or message sa combination ng 5 of Pentacles at Justice card is hindi ko deserve to. Yun ang nakukuha ko, may lumilipad. Okay. So, sinasabi mo dito, my dear Aquarius, na parang hindi ko deserve to or hindi mo nagugustuhan kung ano yung nangyayari as of this moment, especially sa usapin ng pinansyal. Okay? Parang, alam mo yung pakiramdam na nadidismaya ka, my dear, sa mga bagay na nangyayari sa usapin ng pinansyal. I can also see sa card na to na parang you've been to a lot, my dear. Ang daming nangyari lately. And nakukuha ko dito sa card na to na talagang lumaban ka naman. You fight for it. Talagang ginawa mo naman lahat na makakaya mo para may taguyod, okay? Financial man yan or relationship. I can feel na parehas. Money and career and relationship, ginawa mo naman lahat na makakaya mo. Pero ang sinisigaw, my dear, ng card natin dito is hindi mo deserve kung ano yung mga nangyayari. Parang hindi mo nagugustuhan yung mga nangyayari as of this moment. Sa area man yan ng money or sa area man yan ng love, hindi mo nagugustuhan. Money and career and love, hindi mo talaga siya nagugustuhan, my dear. Okay, tingnan natin bakit. Additional cards pa tayo. We have here the energy of the 5 of Cups. Okay, super highlighted lang talaga siya ngayong araw na to. Okay? So, may ganun talaga, may dear, na mga araw na parang normal, ayoko sabihin na normal naman, talagang nangyayari naman talaga siya. Let us say, talagang nangyayari naman talaga siya. Pero, siguro dahil sa sobrang pagod, sa sobrang dami mong effort na nilabas talaga lately, talagang super highlighted lang talaga itong mga bagay na nangyayari sa paligid mo na
hindi mo inaasahan or hindi ito yung nakaplano, hindi ito yung expectation mo, my dear, okay? So, kung makikita mo dito sa energy ng Five of Cups, nagluluksa siya dyan sa 3 cups na natapon. And kung makikita mo, very promising ang Five of Cups kasi kung ilalagay lang natin, my dear, sa energy ng araw, ibig sabihin, maganda tong araw na to. It is just more on talagang super highlighted lang talaga yung mga bagay. Ano yun? Teka lang. May nagtatawag. Saglit lang ha, I will be back. And I am back. Nagtatawag yung aking pusa. Sabi niya, lalabas ako. Akala ko ba gusto mo dito sa loob? Tapos ngayon gusto mong lumabas, pasaway ka. Okay. So, tingnan natin, may balik tayo dito. Maganda naman tong araw. Ibig sabihin may mga magagandang araw, may mga gandang nangyayari ngayong araw na ito. Okay? Sa energy ng Five of Cups. Kasi hindi naman lahat ng cups, my dear, ay natapon. Okay? We have here the Knight of Pentacles. I can feel, my dear, siguro expectation lang talaga to, lalo na sa usapin ng pinansyal. Okay? Like, nag-expect ka siguro na sa mga oras na to, dapat nandito na to, dapat meron ng ganito, or dapat meron ng ganyan, meron ng ganon. Yes, it's normal, my dear. Okay lang yan. Pero please, my dear Aquarius, wag mo sanang sirain yung isang buong araw mo nang dahil lang hindi nangyari yung ine-expect mo. Okay? Ganon din, my dear, sa relationship. No, it's more on expectation. So, itong araw na to, my dear, ay punong-puno talaga ng expectation. Sa pera man yan, sa career, okay? And paulit-ulit ko talaga nare-receive na parang hindi mo deserve yung ganitong klase ng treatment, hindi mo deserve yung kung ano yung nangyayari ngayon, kasi hindi mo nga nagugustuhan, okay? So, additional cards pa tayo, my dear. May nakukuha ako na parang naghihintay ka ng sagot, pero yung sagot na yon is like probably baka ini-expect mo ngayong araw na to is meron ng sagot or meron ng answer dun sa question mo or meron ng clarification, pero sad to say parang wala pa rin yung clarification na yon. Okay? Additional cards tayo, my dear. The Empress. Okay, sa paglabas ng Empress, this is connected sa energy ng love, growth, maturity, okay, and love. I think mayroon love na hindi nasusuklian. Yun na sa paglabas ng Empress, my dear, nakuha ko kaagad yung energy na parang you give it all. Talagang binigay mo naman talaga lahat, todo na to, eto na to, lalo na sa loob ng relationship. Pero bakit ganon? Parang eto lang, parang ganon. Parang eto lang yun. Ang dami kong ginawang tumbling, ang dami kong ginawang split, eto lang yun. Okay, clarify nga natin yung Empress. Okay, the Eight of Pentacles, yes. Ang dami mong ginawang effort talaga you give your heart into this. Ginawa mo talaga lahat na makakaya mo para maayos kung ano man yung dapat na maayos, my dear. Pero sad to say, parang hindi ganon yung nangyari, okay? So, ang tatamaan nito is money and career at saka love. Lalo na yung love. Kasi sa energy ng Empress is more on dedication ang nakukuha ko. Although sa money and career naman may dedication din. Pero sa love ang nakukuha ko dito is more on parang siguro yung tanong na nakukuha ko kanina na question mark, bakit mo ginawa sa akin to? Parang ganon. And yun ang tatakbo, my dear, sa loob ng isang buong araw. Yung para bang question mark na bakit nagkaganito? 'Di ba? Todo effort naman ako, talagang ginalingan ko naman talaga, yung parang ganun. Pero bakit ito lang yung naging outcome? Okay? So, kung may kinalaman, my dear Aquarius, sa career, darating din, my dear, ang panahon na ma-achieve mo rin yung mga dapat mong ma-achieve o yung gusto mong ma-achieve. Okay? It is just more on the divine timing. Baka hindi lang talaga ngayon or baka napakadami mo talagang problema na kumbaga parang kung ano man yung pera na meron ka or kung ano man yan na nangyayari sa iyo sa usapin ng pinansyal is hindi talaga siya ma-stretch or parang ang hirap talaga niyang i-stretch or i-budget. Okay, that's what I'm getting.
Pero kung sa usapin ng love, kailangan pag-usapan nyo parehas to. Kasi kung nabe-burn out ka na sa binibigay mong pagmamahal, effort, at kung ano-ano, so kailangan malaman niya ng partner mo na nabe-burn out ka. What is this? We have here the energy of the star. Okay, so energy ng star, ang nakukuha ko dyan is umaasa ka na darating yung araw o darating yung panahon na parang lagi mo naman na ginagawa to, my dear eh. Kung di ako nagkakamali, last time na nag-reading ako, may ganito ka rin. 'Di ba? So, I think umaasa ka na ma-appreciate din lahat ng ginagawa mo. Sa career, pwede, 'di ba? Basta performance level lang tayo lagi sa career, and then hindi natin alam, malay mo, one of these days, ma-recognize tayo sa usapin ng career. Pero sa usapin ng love, lalo na kung ma-involve na ibang tao, my dear, is very important na ipaalam mo na meron kang ini-expect. Kasi hindi naman fortune teller yung partner mo, 'di ba? Hindi naman yata siya fortune teller, or hindi naman yata siya medium or psychic or something, 'di ba? Para malaman yan. And kahit nasabihin natin na fortune teller siya or medium siya, it's very important pa rin talaga, my dear, na sabihin natin sa partner natin kung ano yung mga bagay na gusto natin na mangyari, okay? Para mapagkasunduan at maayos, my dear, okay? Para alam din natin kung saan natin ilulugar yung sarili natin. Kung kakapit pa ba ako sa relationship na to or hindi na ako kakapit sa relationship na to, ganon. Kung sa usapin ng career, okay lang yan. Money and career, talagang give it all. Talagang give it all. Talagang kung kinakailangan mo mag-tumbling, mag-split, 'di ba? Bakit hindi, 'di ba? Kasi malay mo, 'di ba? Pagdating ng araw, ma-recognize din lahat ng mga efforts mo. Kasi sa work, pagdating sa work, meron kang nagigain eh. Kaya sabi ko, iba yung energy sa love, iba yung energy sa career. Kasi sa career, kung hindi ka man mapansin ng mga boss mo, ng mga katrabaho mo, at least meron ka nagigain na knowledge, okay? And pwede mo magamit yon pag nag-resign ka na dyan or lumipat ka na sa ibang trabaho or something. Madadala mo yun eh, kung ano man yung bagay na yon. Pero most of the time, kung masipag ka naman at talaga namang, 'di ba, may potential ka naman, malaki naman yun na i-contribute mo sa workspace, eh di 'di ba, malay mo, 'di ba? Hindi ko rin sinasabi na mangyayari, 'di ba? Pero sabi pa nga nila, basta binibigay mo yung effort mo dun sa mga bagay na gusto mo mangyari, walang imposible kasi binibigay mo yung effort mo. Pero sa usapin kasi ng love, doon tayo medyo nagkakaroon ng problema. Iba kasi ang atake doon. Kasi pagdating sa relationship, kailangan dalawa na talaga kayo nagko-cooperate. Kailangan talaga meron talagang clear communication, talagang meron talagang cooperation for both of you. So, itong gusto mong mangyari, my dear, sa energy ng star, na umaasa ka na darating yung araw, marirealize niya rin, darating yung araw, gamitan mo ng megaphone to, my dear, no? Para marinig niya na, oy, umaasa ako na baka uuwi ka rin. Umaasa ako na baka magbabago ka rin. Umaasa ako na baka magtutulungan tayo para may taguyod dito. Gamitan mo, my dear, ng megaphone talaga yan, no? Maging very loud ka talaga sa partner mo na, oy, hindi ko gusto to. Basta wag lang yung wag lang yung mga request talaga, my dear, na parang, 'di ba, nagiging nagger na or nagiging controlling na. Kung may kinalaman naman sa family, kung paano maging stable yung family, why not? 'Di ba? Bakit hindi? Pero kung aasa ka lang talaga, my dear, na darating yung araw na magigising sa katotohanan ito or something, hindi to magigising. Karamihan ng nagigising, may alarm clock, 'di ba, sa gilid nila. So, kung kinakailangan mo maging alarm clock para sa partner mo, so be it. Kadalasan pag walang alarm clock, late na gumigising yan. 'Di ba? Aminin natin, 'di ba? Pag meron tayong work, kailangan mag-set ng alarm, 'di ba? So, ganon. Pag meron tayong schedule, kailangan makapasok na maaga, kailangan may alarm. So, ganon din, may dear, sa usapin ng relationship. Kung gusto mo merong changes, merong pagbabago, kailangan gumawa tayo ng alarm. Okay? Kailangan laging may alarm. Kailangan alam ng ating
partner or ng mga tao sa paligid natin na hindi natin nagugustuhan yung nangyayari. Sa usapin ng work, of course, kung tinitake advantage ka na talaga at inaabuso ka na, maganda din na nagsasalita din tayo, di ba? Pero kung, di ba, hindi ka lang naman nare-recognize, hindi ka lang naman napapalakpakan, okay lang yan. Basta, wala yung typical na bastusan, sakitan, iba na kasi yun pag may ganun, no? Pero yung typical na parang, okay lang naman, everyday lang naman na trabaho, di ba? Ganon. So, okay lang yan. Basta wala lang talagang pisikalan sa usapin ng trabaho. Kasi iba na yun pag meron ng pisikalan, okay? So, we have here the Seven of Swords. Ayan. So, umaasa ka siguro, my dear, na darating yung araw na merong magbabago, na merong makikipag-cooperate, merong makikipagtulungan, at meron siyang kasama sa likod. It is the King of Wands, okay? Na maniniwala sa iyo at susundin ka, my dear, ng iyong partner, okay? For some of you is magbubunga lahat ng paghihirap at pagsasakripisyo mo. Pero ngayong araw na to, my dear, yun nga, medyo disappointed ka lang talaga kasi yun nga, medyo highlighted yung mga bagay-bagay na medyo little bit off sa expectation mo. Bottom deck of the card is the energy of the Four of Cups. Ayan, medyo stuck ka talaga, my dear, okay? May nakukuha akong third party over here. Okay? So, nasabi mo, kung mayroong third party na issue, nasabi mo na ba sa partner mo yan? Okay? Napag-usapan nyo na ba yan? No? Mas maganda na napag-uusapan nyo yan. Ngayon, pag pinili ng partner mo, yung third party, o yung kabila, alam mo na, ha? O, is either kung kasal kayo, magdemanda ka. Kung di naman kayo kasal, 'di ba, subukan mo pa rin kumbinsihin na piliin ka. Pero kung ilang beses mo na kinukumbinsi at 'di ba, iba pa rin naman ang atake, iba pa rin ang gusto, baka it's about time, my dear, to let it go. Let it go, go, go. Okay? So, my dear, yan ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 26, 2026. Kagaya po ng lagi ko nasasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Salamat po. Bye-bye.